Dati ng abogado si Ginang Ortiz na nagtapos sa mataas na paaralan sa lungsod ng Maynila. Congrats, Attorney Ortiz, na ipanalo mo na naman ang kaso. Ang galing mo talagang magtrabaho. Saad ng isang attorney. Thank you. Ginawa ko lang lahat ng technique at ways para maipanalo ang kaso dahil walang sala ang kliyente ko. Ani Attorney Ortiz, gaano ka naman kasigurado na inosente ang kliyente mo, Attorney Ortiz? Mga abogado tayo dito. At kapag ang isang kliyente ay lumapit sa atin para sa tulong at ipresenta sila sa hukuman kapalit ng pera, talagang lahat ay gagawin natin bilang mga abogado nila. Ani Attorney Enriquez. Attorney, alam mo namang maprinsipyo tayo. At ako, handa akong humindi sa mga kliyente kapag alam kong talagang may sala sila, kahit pa malaking pera ang kapalit. Sagot ni Attorney Ortiz. Well, if that's what you said, Attorney Ortiz, congratulations again. Ani Attorney Enriquez. Napaisip naman noon si Attorney Ortiz dahil isa siyang abogado, kahit marami ang lumalapit sa kanya upang magpatulong sa kaso. Maya-maya naman ay nagsalita ang kliyente niya. Attorney, maraming salamat ha. Masaya ako sa naging desisyon ng korte dahil hindi ko po talaga ginawa ang binibintang nila. Saad ng kliyente. Alam ko. Sige, magpahinga na tayo. Mauuna na ako. Paalam ni Attorney Ortiz. Marami na ito ang hinawakang kaso. At isa nga dito ay ang rape case ng isang dalaga kung saan kliyente niya ang itinuturong ng rape. Dito, napatunayan niya na napagbintangan lamang ang lalaki dahil stepfather ng dalaga ang talaga namang gumahasa dito. Tatanungin ulit kita, Iha. Sino ang gumagahasa sa iyo? Sino ang unang gumawa nito sa iyo? Saan? Sa bahay niyo ba? Matigas na sabi ni Attorney Ortiz. Sumagot ka, Iha. Ang kliyente ko ba ang nang-rape sa iyo? Makukulong siya ng 20 taon para sa kasalanang ibinibintang mo, kahit ano ang totoo. Sunod-sunod na tanong ni Ortiz. Ang stepfather ko po. Umiiyak na sagot ng dalaga. Ulitin mo. Sino ang gumagahasa sa iyo? Sagutin mo ng totoo kung gusto mo talaga ng katarungan at hustisya. Ani Attorney Ortiz. Si tatay po, sa bahay namin. Natakot lang ako. Kaya yung kaibigan niyang si Dante yung diniin ko. Sagot ng dalaga habang umiiyak. That's all. Nagsalita na ang witness. At talagang walang sala ang kliyente kong si Dante Romero. Ani Attorney Ortiz. Dahil dito, ikaw, Cesar Cruz, na tatay ng dalaga, ay pinapatawan ng 20 taong pagkakakulong sa kasong rape. This is order. Ani Judge. Thank you, Attorney. Saad ni Dante, ang kliyente ni Ortiz. Tumango naman ito at saka tumingin sa dalaga dahil patuloy itong umiiyak. Tama ang ginawa mo. Sa ngayon, makakatulog at makakapagpahinga ka na ng maayos. Advice pa nito habang palabas ng courtroom. Mabilis namang sumakay ng sasakyan si Attorney Ortiz upang makauwi ka agad sa bahay niya upang makapag-relax. Kapag kasi may mga ganitong pangyayari sa korte, ay naiisip niya ng paulit-ulit ang mga pangyayari. Pagdating, ay nagluto ng pagkain at nagtimpla ng kape habang napakalalim ng iniisip. Isang tawag naman ang kanyang natanggap mula sa kanyang kaibigan. Hello, Ortiz. Si Jessa to. Kumusta ka na? Bungad nito. Jessa, salamat sa pagtawag. Eto, okay naman. Stress lang ng konti sa trabaho. Pero okay pa. Sagot ni Ortiz. Nako, ikaw talaga. Oh, by the way, napatawag ako dahil pauwi kami ng Pilipinas ng asawa ko. Bala ko sana, dyan ako sa bahay mo tutuloy. Kesa naman mag-hotel pa kami. Okay lang ba? Tanong ni Jessa. Aba, oo naman. Ikaw pa ba? Parang kapatid na nga kita eh.
Hayaan mo bukas, ipapalinis ko kagad kay Manang yung bahay. Hindi ko na rin kasi matutukan o matingnan ng matagal ang bahay sa sobrang daming kliyente. Ani o Tris, pag uwi namin dyan, sumama ka muna sa amin magala. Para naman maiba yung ihip ng hangin sa'yo. Puro ka na lang kasi problema ng iba. Yan yung mga binibigyan mo ng solusyon. Baka mamaya niyan, ma-promote ka na naman. Lalo ka ng walang oras para magsaya. Ani Jessa, nako, sana nga eh. Mag-aantay talaga ako ng promotion. Wala pa naman din akong kaso na naipatalo. Lahat panalo. Kaya sana naman maging judge na ako. Ani o Tris, nako sigurado yan. Ikaw pa ba? Ang galing-galing mo kaya. Sagot naman ni Jessa. Salamat Jessa ha. Sige, antayin ko na lang yung pagdating nyo. Matapos ang tawag, ay kumain si Otris. Saka nagpahangin sa labas ng kaunti at natulog. Kinabukasan naman, ay kaagad na nagpatulong sa kanyang kasambahay maglinis at nagpalit na rin ng mga kortina para naman maging maaliwalas ang itsura ng bahay. Alam niyang hilig ni Jessa ang maaliwalas at maliwanag. Tumawag naman ang kaibigan at sinabing malapit na sila kaya't nagmadaling magpaluto si Otris sa kasambahay. Manang, sige po, ako na dito sa kortina. Pakiluto na lang po yung hipon at crab, ginataan po na may kalabasa. Utos ni Otris. Sige po ma'am. Jessa, may gusto ka pa bang ulam bukod sa hipon at crab? Tanong nito sa telepono. Yon, sarap niyan. Wala na, okay na yan. At saka, sumama ka sa amin gumala ah. Mag-off ka naman sa work, kahit isang linggo lang. Ani Jessa. Oo na, malakas ka sa akin eh. Minsan lang naman kayo umuwi ng Pinas. Sagot ni Otris. Good. Sige, hintayin mo, malapit na kami. Makalipas ang isang oras, ay dumating na si Jessa at ang asawa nitong Kano sa kanyang bahay. Hi Beshi! Finally, nakarating din. Nakakapagod ding bumiyahe ha. Welcome home to the both of you. Ani Otris. Hello, Ani Kano. How's the travel? Long and tiring but all's good. Sagot naman ng Kano. Alright, so why do we eat then? Yaya ni Otris. Masayang kumakain ng tatlo nang isang tawag ang natanggap ni Otris. Yes, hello? Good morning, Attorney Otris. I hope I'm not disturbing you. We would like to inform you and congratulate you on your recent promotion as a judge. Congratulations, ma'am. Details are sent through your email and you may see us today to sign some papers. Masayang sabi ng nasa kabilang linya. Whoa! Really? Thank you for this wonderful news. Bulalas ni Otris. Beshi, sounds like a good news. What's that about? Tanong ni Jessa. Jessa, finally! Judge na ako. Wow! Amazing! Masayang sabi ni Jessa. Yes, kaya magpa-party tayo. Let's enjoy the next few days. Ani Otris. Kaya't matapos silang kumain, ay nagpabook kaagad si Otris ng staycation sa Palawan dahil maraming magagandang beaches doon. Masaya ang naging bakasyon nila sa Coron. Maraming mga bagong experience at mga bagong taong nakilala. The best talaga ang bakasyon natin dito, Beshi. Ang bilis lang, no? Parang bitin. Oo nga eh. Back to work na tuloy ako. Ani Otris. Ano, leave ka ulit? Natatawang sabi ni Jessa. Naku, Beshi, tigilan mo na ako ah. Kailangan ko nang mag-report. Remember, kaka-promote ko lang as judge. Oo nga pala, Miss Judge. Pambobola pa ni Jessa. Pagbalik sa trabaho, ay mayroon na kaagad siyang hearing para sa isang kaso. Isang kaso ng pagnanakaw ng milyon-milyong halaga, kung saan ang isang empleyado ay nakasuhan ng qualified theft ng mababang hukuman at umaapila sa mataas na hukuman. Judge, magandang araw. Nais kong maging direkta sa'yo. Kaya kong magbayad ng 1 milyon para lamang makulong ang empleyado ko noon. Dahil sa pagnanakaw ng pera ko. Saad ng isang mayamang lalaki. At ano ba ang akala mo? Mabibili mo ako? Tanong ni Otris.
Oh, Judge, come on. Pera-pera lang naman lahat ngayon. Name your price, I can double and triple your worth. Ani mayamang lalaki. Mukhang gano'n na lang yung pagkahumaling mo na maipakulong ang kabilang kampo. 5 milyon, Judge. Eto, iiwan ko sa'yo. At alam mo na ang sintensya para bukas sa paghahatol. Iniwan ng lalaki ang tseke na nagkakahalaga ng malaking pera. Inakala naman ni Otriz na simpleng kaso lamang yun. Kaya't tinanggap din niya ang 5 milyon. Kinabukasan ay maagang dumating sa hukuman si Otriz para sa kanyang unang kaso. Nakita niya ang mga magulang ng kabilang kampo kasama ang nasasakdal na isang binata. Tumingin lamang ang mag-ina kay Otriz, bagay na ipinagsawalang bahala nito. At nagsimula na ang interogasyon ng kaso. Halos lahat ng ebidensya itinuturo ay ang binata. Kaya't madali na lang din kay Otriz na magbigay ng desisyon. The Supreme Court finds the accused guilty. Hatol ni Otriz. Walang kasalanan ng anak ko, Judge. Napagbintangan lamang siya. Para niyo ng awa sa anak ko, Judge. Bata pa siya. Masisira ang buhay niya sa kulungan. Nakikihusap po ako. Pagmamakaawa ng nanay ng binata at nakaluhod na. Tumayo po kayo, Nay. Nakapagdesisyon na po ang korte. Siguro, isa ka rin sa mga binayaran nila. Katulad ng mababang hukom. Inosente ho ang anak ko, Judge. Dagdag pa ng nanay nito. Nagilty naman noon si Otriz na naging hatol niya sa binata dahil bilang taga-usig at hatol ng kaso ay hindi kaya ni Otriz na makita ang isang magulang na ganoon. Ganon pa man, tinibayan niya ang loob para panindigan ang hatol. Lumipas pa ang mga araw, palaging nakikita ni Judge Otriz, ang nanay ng binata, malapit sa bahay niya. Beshi, kanina pa ba ang babaeng yan? Tanong ni Otriz. Kanina, nag-jogging kami ni Han. Andyan na siya. Binigyan ko pa nga ng tsokolate. Nadala namin habang nagjo-jogging. Bakit? Tanong ni Jessa. Siya kasi yung nanay nung kasong hinatulan ko. Kagabi kasi nandyan din siya. Baka magkasakit. Dahil uulan at titigil ang ulan, nandyan pa rin. Naku, naawa nga ako, Beshi. Kilala mo pala. Ani Jessa. Ilang araw na nga akong hindi mapakali eh. Hindi ako mapalagay. Mukhang maling tinanggap ko yung suhol na pera sa akin. Ani Otriz. Ha? Sinuhulan ka? Beshi, talaga ba? Magkano ba yan? Para isuko mo yung paninindigan mo. 5 milyon, Besh. Mahinang sagot niya. Ay, grabe naman pala. Ang laking halaga nga niyan. Anong kaso ba yan? Pagnanakaw ang kaso. Ang nakakapagtaka lang, Beshi. Para sa kasong yan, magbabayad ng ganun kalaking halaga yung kabilang kampo. Hindi pa parang may mali? Parang may iba pang dahilan? Napaisip si Jessa. Oo nga, Beshi, naisip ko rin yan. So, anong plano mo? Uulitin ko yung paglilitis ng kaso. Ako na mismong magbubukas ulit. Pwede naman yun. Inuusig ako ng konsensya ko, Beshi. Kung alin ang tama at nakaluluwag sa nararamdaman mo, yun ang gawin mo. Payo naman ni Jessa. Nay, halina po kayo sa loob. Kumain po kayo. Yaya ni Otriz sa matandang babae. Kaagad naman itong pumasok sa loob at nakipag-usap sa kanya. Judge, wala pong kasalanan ng anak ko. May nadiskubring nakawan sa loob ng kumpanya. Kaya't siya ang idinidiin ngayon. Ang anak ni Mr. Wangko. Siya ang totoong dumidispal ko ng pera ng tatay niya. At isa pa, gumagamit sila ng ipinagbabawal na gamot. Marahil sa takot na rin ni Mr. Wangko na malaman pati ng daddy niya yung ginagawa niya. Kaya saan ako lahat ng sisi para tumahimik ito. Bago nakulong ang anak ko, ibinigay niya sa akin yung envelope na to. Humalap na siya ng mga ebidensya bago pa magkaipitan. Dagdag pa ng nanay ng binata.
Lahat nga ho ito ay ebidensya para sa anak ni Mr. Wangko. Ipagpatawag niyo ho ang aking paghatol na ginawa. Hayaan niyo ho. Itatama ko ang mali ko. Ani Otriz. Salamat po, Judge. Alam kong may mabuti kayong puso at nasa tama ang inyong papanigan. Sagot naman ang nanay ng binata. Kaya't kaagad na nagsuggest ng retrial si Judge Otriz kung saan siya na ang attorney ng defiant, siya ang nagtanggol sa binata, at ibang judge naman ang may hawak na ng kaso. Lahat ng ebidensya na hawak ko ay itinuturo ang anak mo, Mr. Wangko. Pictures, reports, pati CCTV na hawak ko na walang kinalaman ng kliyente ko sa anumang nakawan. At gayon din, ang kliyente ko ay dumanas at tumanggap ng kahihiyan. Kaya't bilang danyos perwisyos ay 5 milyon ang hihingi nito. Ani Judge Otriz. Dahil sa retrial na ginawa, ay napawalang sala ang binata at nagkaroon pa sila ng pera bilang danyos perwisyos sa kanilang mag-ina. Nakulong naman ang anak ni Mr. Wangko. Salamat po, Judge. Ani binata. Wala kang kwentang, Judge. Binayaran na nga kita ng malaking halaga. Ikaw pa ang manlalaglag sa akin ng ganito. Kumanda ka. Banta naman ni Mr. Wangko. Sige, Mr. Wangko. Life threat ang ginawa mo. Kaya ngayon pa lang, kayang-kaya na kitang kasuhan. At ang pera mo, mapupunta sa mag-ina dahil sa kahihiyan at paghihirap na dinanas nila ng daya sa anak mo. Ani Judge Otriz. Naiwang nakatulala si Mr. Wangko dahil sa mga sinabi ni Judge Otriz. Lumabas ng korte si Otriz na may ngiti sa kanyang mga labi. Ganon din naman ang reporter na nakaabang sa kanya sa labas dahil sa kasong niretrial niya. Judge Otriz, ano pong masasabi niyo dahil naipanalo niyo ang kaso? Ano hong nararamdaman niyo ngayon? Judge, marami hong nanonood. Ano hong maipapayo niyo sa kanila? Tanong ng reporter. Sa ngayon ho, masayang-masaya ako. Dahil ang isang pagkakamali ko ay naiayos ko. Kaya sa mga susunod pang judge, panatilihin ninyong malinis ang inyong konsensya. Palaging nasa tama ang papanigan. Dahil sa huli, sarili din nating multo ang tatakot sa atin. Ani Judge Otriz. Matapos sumagot, ay sumakay na ng kanyang kotse at nagpatakbo pa uwi. Kalat na kalat noon sa mga balita sa TV, dyaryo at usapan ang naging issue na yon. Marami ang humanga kay Judge Otriz. Beshi, paano ba yan? Kailangan ko nang magpaalam. Sa susunod ulit. Masaya ako na nakasama ka namin. At masaya ako dahil okay ka na. Wala nang bumabagabag sa kalooban mo. Palagi ka mag-iingat ha. Ani Jessa sa bayakap sa kaibigan. Salamat Beshi ha. At bumalik kayo. Masaya ako na nakasama ko kayo. Ani Otriz.